Offer sa amin para sa kabila po. Para bumaliktad? Yes po. Magkano? Yun po, 20 to 25 million po. Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tawid evidence na ako. Nasupalpal ang 4 na Marines na bumaliktad, Kabibig. Nabayaran pala daw di umano ng 25 million each para mag-recant, para magawa-gawa ng kanilang sariling istorya. Nakakahiya naman kayo. Nakakahiya naman to. Yung dignidad nyo is equal to 25 million. Ang tanong, sino ang nagbayad ng 25 million each? Pero sa panahon ngayon, baka iniisip nila, aside from makulong sila, may maraming kaso sila, yung pamilya nila naghihirap, takot na takot, baka ano na rin, kapit sa patalim ang ginawa nila. Ang tanong, sino ang nagbigay ng 25 million sa kanila? Ipinakita ni Attorney Baligod ang isang message ng ex-Marines kung saan sinabi niya doon na, sorry sir, sa naranasan kong temptation ngayon. Ay, may temptation pala, Kabibig. Oo, may temptation of money pala. So, yung mga nirikant-rikant ngayon ng 18 ex-Marines, yung 4 ay scripted pala yun kung ganon ang istorya. Diba? Grabe naman yan, no? Ay, nakakaya naman. Yung dignidad nyo, yung maraming tao ang niwala sa mga pinagsasabi nyo. Maraming tao ang niwala na matapang kayo. Pero ganon din pala kayo. Kayo nga ang nag-deliver ng malita. Mahilig din pala kayo ng maleta. Ay. So ngayon, sabi nila, alam nyo, Kabibig, hindi makakatulog ka kung yung ginawa mo, makakonsensya ka talaga. Iisipin mo na talagang parang nakakahiya yung ginawa mo. Pero baka inisip niya na para sa pamilya. Pero kung kayo, Kabibig, ano ang pipiliin mo? Security ng pamilya mo o yung 25 million? Kung saan, I'm not sure kung secure ka ba. Kasi baka iba din ang plano sa mga nakausap mo. After mo makuha ang 25 million, baka ipatsugi ka din kasi malaking pera yung 25 million. So, any other ways, parang delikado pa rin. At ngayon, Kabibig, may nagsalita na 18 ex-Marines, yung hindi bumaliktad, Kabibig. Inamin niya naman na may nag-offer talaga ng 25 million. Grabe. Sino ba nag-offer, oy? Hala. Sino ang nag-offer? Uy, grabe naman yung offering nila, no? Eto, Kabibig, panoorin nyo ang video kung saan talagang binulgar. At itong nagbulgar, hindi nakamaskara. Kitang-kita ang pagmumukha. Hindi katulad yung mga nag-recant, talagang nakatago ang mukha. Bakit nakatago ang mukha? Huwag kayong magtago. Meron na kayong 25 million, magtatago pa kayo? Ilantara na yung pagmumukha, yung nagpa-press-con pa kayo? Tapos ngayon, magtago-tago pang pamumukha niyo. Anong silbi? Diba? Magparitoke na lang kayo. Oo, pwede yan yung 25 million, gamitin yung magparitoke. Para yung mga taong galit sa inyo, or baka ihahunting kayo, magbabago. Or either punta kayo ng ibang bansa. Ibang bansa kayo, pero ang hirap, no? Ang hirap yung meron ka ng 25 million, pero nagtatago ka. Meron ka ngang 25 million pero nilibing mo ang katotohanan. Meron ka ngang 25 million pero yung konsensya mo, yung pinapakain mo sa pamilya mo ay galing sa masama. Diba? Nakakawindang yun. Watch this video, Kabibig. May naiwan na 5. Derby Camille. Okay. So yung tatlo dun sa 4 na nag-retract ay kasama dun sa 8 na basis nung ombudsman. Kasi yung sa ombudsman naman kasi, sabi sa akin, sir, can we randomly select Opo. from the 18 kung sino yung i-interviewin namin? Opo. Sige, tapos, so, pwede bang sa date na ganito, si Juan de la Cruz, sa araw na ito, si ganito naman, ganyan. Pagkatapos nilang ma-interview yung 8, sabi nila, attorney, contento na kami dito sa 8. Anong plano nyo doon sa 10? Sabi ko, sa kwan na lang, pagdating ng pre-trial conference, ipapasok yung affidavit nila. So, okay naman yun. Normal yun sa practice, no? Sa law practice.
And then, ang ginawa pa ng ombudsman, dito sa 8, pipili kami ng ilan para i-walk through namin kung totoo yung sinasabi nilang nag-deliver sila. So, ang ginawa, sinakay sa van, isa-isa. Sige, sabi niyo, pumunta kayo sa ganitong address sa loob ng Folds Park. Ituro mo kung paano pumunta. So, gano'n, naka-video, may kasamang mga ombudsman lawyers sa loob, pati driver, abogado rin, ha? So, ayun, sir, yan yung address na ganito. Yung next, itong address saan? Sir, dito tayo liliko, ganyan. So, alam nila. Kaya tumawag sa akin yung isang mataas na opisyal ng ombudsman. At sinabi, content ba kami? And then, nag-press con na ang ombudsman. And then, sir, yung pati, so yung 4, bakit po kaya nag-return? We will hold a press conference tomorrow para ma-contextualize ito. Kasi matagal ito na nangyayaring ligawan. May mga offer, 5 milyon, tumaas ng 10 milyon. And Who's offering what and bakit yes, po? makikita yung mga nag-o-offer. No? Nandun sa text kasi eh. Kasi yung isa sa kanila, tinanong, saan ba galing yung, sino ba yung financier mo? So, tinext nung nag-uudyok sa kanila kung sino. Mga ganon. No? At bigyan ko kayo ng isang pahapyaw lang muna para ma-contextualize natin ito. No? Merong isa na dyan. Ito, yung text na sa akin. Isa dun sa 4? Oo, isa dun sa 4. Ayan, takpan ko lang yung picture. Sige po. Ang sabi niya, mga anak ko, sir, pinadala, sorry, sir, sa nararanasan kong temptasyon ngayon, sir. Mga ganun, Temptation no? referring to offer po ng pera. Yes. And marami pa po yan. Maraming Attorney, marami pa raw. ito, katulad niya, mga text na screenshot ng mga nag-o-open. Sige na po ulit. Sige, attorney. Pakiramdam nyo na nag-recant yung mga kasama nyo at ang sabi, may mga ilan na rin daw kasamahan na nag-iisip na rin na sumama sa kanila. Ay, hindi po totoo po yung iba na magre-recount. Sila, desisyon nila yun, pero kami, buong loob na rin para panindigan namin yung totoo yung sinasabi namin. Oo. Masasabi ko lang sa kasama ko, sana naisipan yung mabuti yung sinasabi nyo. Oo. Ang masasabi ko, top voluntary, top retired ka na Marines. Pero anong ginawa mo? Oo. Nagpadala ka sa pera. Sana naisipan mong mabuti yung kasama mo na nahikayat mo silang 3 na kayo ang nag-usap-usap na bumaliktad kayo. Yun lang, ma'am. Kanino nyo sinasabi yan? To whom is this addressed? Etong, Kasama kong- oo. Sino to sa 4 na yon? Ang sinasabi Sila nyo? 4. Silang 4. Yes po. Oo. So hindi totoo na meron gusto pang sumunod? Hindi po. Sila Oo. lang po yung nagdesisyon na Yung bumalik. sinasabi niya na may financial assistance na binigay sa inyo, in-offer sa inyo, hindi totoo yun? Hindi po. Wala po. Pero ngayon, may ino-offer sa inyo? Ano yung sinasabi mo mayroon na pong in-offer sa amin para sa kabila po. para bumaliktad? Yes po. Magkano? Yun po, 20 to 25 million po. Per person? Yes po, ma'am. Oh, pero walang At ito kabibig ha, humihingi ng tulong si Attorney Baligod ngayon kasi yung 14 18 ex-Marines ay hindi na process ang kailang piyansa at gusto nilang ipakulong. Ito ang sabi ni Attorney Baligod, mga kababayan, pwede ba niyo kaming samahan dito sa Las Piñas? Dahil mula alas 8:30 ng umaga hanggang ngayon ay hindi na na-process ng korte ang pagpiyansa ng Brave 14 at gusto nilang ipakulong sila over the weekend na kung saan ay maraming masamang pwedeng mangyari sa kanila. Well, grabe naman yung korte na yan. Ang tagal yung i-process. Nako, pati korte ba nabayaran na din? Wag naman pong ganon. Maging fair naman po tayo. Itong 14 18 ex-Marines ay gustong magpiyansa. Wag naman pong ganyan. Bakit ang tagal? Mahirap bang mag-release, maggawa ng release order or mag-bail para lang sa kanila? Naku, ano nangyari ka, bibig? Napaghalataan tuloy. Alam nyo, kung sana, smooth sailing yung ginagawa ninyo,
Yung hindi halata ba? Na paghalata ang tuloy na scripted lahat. Scripted in the sense na gusto nyong ipakulong ang 14 Marines na natira na lang. Yung 4 ay bumaliktad, nasilaw sa pera, nasilaw sa 25 million daw di umano. Itong 14 talaga, ito yung tatawag na Brave 14. 'Di ba? Yung si ano, yung magkabibig sabi dito, kasali ka din sa mga kasuhan. Bayad na ba yung natitirang 14 fake or cargadores nila? Ayaw i-process pa ganyan. Lord, protect them. Hindi 18 Marines ha, 14 Marines na lang kabibig. Marami na kaming problema. Problema mo yan, attorney, pinasok mo yan. Hoy, grabe naman ton si Erwin Bernal. Sabi niya, di ka naman niya pinipilit. Ang gusto lang ni attorney is, itong 14 Marines ay lumalaban para sa Pilipinas, para malaman ang totoong nangyari sa pera natin. Sabihin mo, hindi ito laban mo yung attorney. Pero, take note, pera ito ng taong bayan na winawaldas at minamaleta na maraming politiko. Tapos sabihin mong pera mo yan, problema mo yan, attorney. Wow. So it means wala kang pakialam, yung pera, yung taxes mo ay kinurakot na maraming politiko. Okay lang sa'yo. Diba ka, bibig? Ito pa ang komento ng ilang netizen. Grabe naman itong mga netizen to. God save, bless us, and protect our brave and hero 14 ex-Marines and Attorney Livy Baligod. Kaya siguro bumaliktad na yun, 4, dahil alam nila na makukulong sila at wala silang choice kundi sumunod na lang. Uy, grabe naman, 'di ba? Binabraso malamang baguhin na ang script kaso nakukulong na yung script director. Patulong kay Sharon at Kiko baka maawa. Grabe naman. Ang dami mga bashers, no? Hindi nila alam kung ano ba talaga ang totoong nangyari. Ay, nako. So, kabibig, ano ang inyong komento hinggil dito? Comment down below. And don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.